May mga mundo hindi nating nakikita. Dahil nakatago sila sa dilim. Mga kuweba na milyong-milyong taon nang hinuhubog ng tubig. At mga nilalang na dito natutong mabuhay. Sa ganitong kapaligiran, paano nababago ang isang hayop para mabuhay? At ano-ano pa kaya ang nakakubli sa dilim? Sa isang liblib na kuweba sa Cagayan, may nakatira raw na butiki na kasing kulay ng bahaghari. Pero para makita ito, kailangan muna naming pasukin ang mundo nito. Yung tinatawag na alley cave, and dito na-identify na merong mga horseshoe bats, and yung tinatawag nilang rainbow gecko. And ito, handa tayo, nagdala tayo ng mga safety gear. Hindi biro ang pumasok dito. So, kita mo yung height niya. Very narrow. It's a nice cave. May mga bahaging kailangang gapangin. Mga lagusang halos hindi magkasya ang isang tao. Sa loob, bubungad ang malakastilong mga batong norma ng tubig. Sa loob ng kuweba, ang mga nakabitin sa kisame ay tinatawag na stalactites. At tinatayang umaabot ng 100 hanggang 500 taon bago mabuo ang 1 pulgada nito. Kaya bawat hakbang mahalagang mag-ingat. Isang maling hakbang lang maaaring masira ang masterpiece ng kalikasan. Dito sa ano na ito, sa kuweba na ito. So meron tayong bent-toed gecko na dinodocument dito. Pero napaka-awkward ang position ko. Ang hirap. Gapang talaga. Matapos ang kalahating oras na paggapang at paglalakad, sa wakas, may nakita kami. Ayun. Tila isang ordinaryong butiki, pero may kakaiba palang katangian. Isang malit na tuko. Ang galing niya magtago dito sa mga singit-singit ng kuweba. Tsura niya, laki ng ulo. Ang haba ng buntot. Akalain mong ordinaryong butiki, pero specialized siya. Dito siya sa kuweba nakatira. Tapos tignan natin yung belly niya. At nang tamaan ng ilaw ang kanyang tenga, may isang nakakagulat na nangyari. Parang tumagos ang liwanag sa katawan nito. Kita utak sa tenga. O yan, oh. First time ako nakakita ng ganito, true and true, yung ilaw sa kabilang side ng tenga ng gecko nito. Ayon sa herpetologist o eksperto ng mga reptile, kahit mukhang manipis at tumatagos ang ilaw sa tenga ng butiki, malakas daw ang pandinig nito. Ito yung isang katangian ng mga geckonids o yung mga butike na naggrupo na usually kasi itong mga lizards na ito, open talaga yung timpanum, yung timpana nila, kung tawagin, yung eardrums. Kasi ganun talaga yung kanilang anatomy. At ito yung unique sa mga geckonids na yung kanilang mga ears, talagang parang may butas siya. Very limited pa ito. Akala natin kasi na may mga species na very widespread sa Pilipinas, no? Katulad nitong gecko na ito. Yung akala natin na species na very widespread, meaning makikita sa more than one locality or sa buong Pilipinas, ay hindi pala totoo, no? Sa Pilipinas, may mga butiki pa lang sa isang lugar lang natatagpuan.
Marami tayong mga species na unique lamang sa isang lugar, sa isang isla, or sa isang habitat na kung saan sila nakikita. At ang butiking nakita namin sa Cagayan, posibleng ganito rin. So, base dito sa nakuha ninyong footages, baka isa ito sa mga hindi pa nadidiskubre. Itong particular na gecko na ito, I am quite certain na lalo na kung ito ay mapapatunayan natin na bagong uri, it would be safe to assume na dun lamang siya makikita. Tinatawag na itong rainbow gecko ng ilang lokal sa Cagayan dahil kapag tinatamaan ng ilaw ang katawan nito, lumalabas ang kapansin-pansing iridescent na mga kulay na parabang isang munting bahaghan. At sa ngayon, kakaunti pa raw ang pag-aaral sa mga hayop na nakatira sa mga kuweba at liblib na isla. Sa isla ng Catanduanes, isang kuweba ang matagal nang may dalang madilim na kwento. Noong panahon ng pananakop, dito nagtago ang mga taong maasa na makaligtas sa karahasan. Kinausukan ito ng mga dayuhan, dahilan para masawi ng buhay ang mga nagtago roon, maging ang mga hayop. Makalipas ang isang siglo, may mga bagong naninirahan dito. Mga paniki. Dinarayo na rin daw ito ng mga turista. Pinasilip sa amin ang loob ng Luyang Cave ni Tatay Freddy, ang tagapagbantay nito. Nag-guide ng mga nagtutur-guide dyan at saka naglilinis ito. Parang utility. Yun ang katungkulan ko dito sa Luyang Cave. Habang pinasok namin ang loob ng kuweba, tumambad sa amin ang isang mahabang kawayan at lambat. Pag ito nang unahan natin yung kawayan, nilalagyan ng malaking ginagawa nilang parang silo sa dagat. Ngayon, ang gagawin nila, ilagay nila sa mga apiking lugar, itirador nila. Ang mga ito, ginagamit bilang bitag para mahuli ang paniki. Lambat ito nilalagay dito sa kawayan, parang pabilog. Ganyan. Pag po nakapasok na dito, ngalam ang paniki, baba nilang kawayan, papatay nila yung mga paniki. Ang banta sa buhay ng sinumang naninirahan sa kuweba hindi pa rin nawawala. Ang paniking ito patay na ng aming abutan. Ito, tinamaan na, di pa nakaalis na, nakakapit pa. Kaya pag alis nila, mga ilang minuto, babagsak na ito dito. Kasi minsan papasok sila dito, ito 5, hanggang doon na kami 5. Nung pag-alis namin, sasalisi. Kaya samantala nilang pumasok din, walang tao rito. Ginagawa niluluto nila, ginagawa nilang pulutan. Ang mga paniking minsang naging atraksyon, talo pa na dumanas ng gyera sa pagkaubos ngayon. Sa batas, mahigpit na ipinagbabawal ang paghuhuli ng anumang uri ng buhay ilang, kabilang na ang mga paniki. Ang sinumang lalabag dito ay maaaring pagmultahin ng 1 hanggang 300,000 piso. So we're planning to hire 2 watchmen po para mabantayan po namin talaga yung mga kumukuha ng mga paniki po. And as for the tourists naman po, they're very aware naman na bawal po nilang hawakan or bawal silang kumuha po ng paniki and anything po na nasa loob ng Luyang Cave kasi protected po to ng DENR. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.